Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na grabe ka Soto. Eto na, naitbulaga si Soto sa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin tong si Soto. Ito po mga kababayan Senate Rules 101 Look, Senator Pia Cayetano nagulat at natawa kay Soto. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. So yan mga kababayan, ang pagkaka-interpret po ni Soto doon sa kanyang binasa na rules ng Senado ay ang Senate President ang magdidesisyon mga kababayan. Pero ito naman po, ang sabi ni Senator Cayetano, mali kasi si Soto, mali po yung kanyang pagkaka-interpret. Kasi hindi nga po siya abogado mga kababayan, kaya hindi niya po ma-interpret ang mga ganitong bagay. Verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, Pahiya si Soto, di ba? If you ask all the lawyers here, no? Lahat ng abogado na nandyan, hindi siya abogado. Sa bagay, baka nagpapatawa si Soto, di ba? Kasi komedyante siya pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift. Ang nakalagay doon, with the concurrence, hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. So yan mga kababayan, no? Mali po si Soto sa kanyang sinasabi. Kaya mabuti na itong tinatama ng mga abogado itong si Soto. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin itong si Yusek Claire Castro. Sabi niya po dito, hindi po nangangamba ang Pangulo sa mga gagawing protesta dahil alam po niya na ang mga magpoprotesta rito ay kakampi niya. Talaga ba? Kakampi ba talaga? Mukhang paras lang kayo ng paniniwala ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Sinasabi dito ni Castro na kakampi ng presidente yung mga magpoprotesta. Paano magiging kakampi ng presidente? Gobyerno nga ng presidente. Administrasyon nga ni President Bongbong Marcos Jr. ang nangungurakot. Diba? Gusto na nga siyang patalsikin Diba? Ano bang sinisigaw? Marcos resign. Romualdez resign. Tapos sasabihin mo ano ba? Lutang ka ba? Diba? Sabagay, hindi kayo dapat mabahala kasi under control nyo naman yung nangyayari, di ba?
Biruin mo, ang bilis-bilis niyong umaksyon sa Senado, napalitan niyo agad. Oh, dito na lang po sa House of Representatives ang hindi niyo siguro kaya. No? Ano pong inyong masasabi dyan sa sinasabi ni Castro na hindi na ba nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam niya na ang mga magpoprotesta daw mga kababayan ay kakampi ng Pangulo. Okay, comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto sabi po dito ni Attorney Rowena Guanzon na okay lang yan be. Ganun talaga. Nauna ka pa matanggal sa pinai-impeach mo. Ayan, yari na. Nagbigay ng reaksyon na si Attorney Rowena Guanzon, dating COA at COMELEC Commissioner, matapos kumalat ang balita na bumaba na umano sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Nako po, sana nga po ay totoo pero ang balita natin ay nagmaglilive lang. Nako, sabi nga ng ating mga kababayan wag hayaang pumunta sa ibang bansa, baka biglang magkasakit din yan no? Baka biglang magkasakit matulad kay Saldico, nagkasakit po sa puso. Wala pang ang issue no? Nakikita nyo ba yung picture na yan? Yung nag-pray over, no? Diyan kay Romualdez dahil may samang espiritu daw. Wala pang ang wala pa po yung issue ng flood control anomalies. Ngayon pa kaya? Ano kaya ang magiging sakit ngayon ni Speaker Martin Romualdez? Baka, wag nyo nang gamitin yung mga kaluluwa, yung mga espiritu na yan, wag nyo nang gamitin kay Romualdez, hindi bagay. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan? Nauna pa siya na ma-impeach kay Vice President Sara Duterte na gusto nilang i-impeach. Ayan mga karibin natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa, pasadahan din po natin itong balita o itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya po dito, isipin mo ang Dasmariñas walang utang. Tapos ang gobyerno ni Marcos 16 trillion debt. Tapos kami pa ang gustong imbestigahan ng Marcos admin. Nako. Kita niyo na yan? Kung sino pa ang malinis, di ba? Kung sino pa po ang malinis, siya pa po ang iniimbestigahan. Kung sino nagki-criticize sa gobyerno, sila ang pinatatahimik. No, katulad po nitong si Congressman Kiko Barsaga, no? Hinainan na po ng ethics complaint, no? Iimbestigahan na po siya ng ethics committee ng House of Representatives. Anyway, sana hindi po sila magtagumpay mga kababayan at malusutan. Pero sabi po sabi po ni Congressman Kiko Barsaga, handa po siyang mamatay para sa bayan. Ayan, mga kababayan, palakpakan po natin. At eto na nga, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan na po natin ng reaction. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tila mukhang bilang na lang umano sa daliri ang pananatili ni Senator Tito Soto sa kanyang pwesto matapos ngang umugong ang balitang kinukumpirma na mismo ng kampo ng PDP laban na si Attorney Jimmy Bondo. Sapat na raw umano ang botong nakuha ng senador at abogado na si Alan Peter Cayetano upang ipalit sa pwesto at matanggal bilang Senate President itong si Vicente Tito Soto. Kaya naman Senator Alan Peter Cayetano tahasang binasag na ang katahimikan at sumagot na rin sa publiko gaano kaya ito katotoo ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa sunod-sunod na post ng 1TV Philippines, tila kinumpirma nito na tila tuloy na nga talaga ang pagpapalit ng liderato sa Senado at sa kauna-unahang pagkakataon ay mukhang gagawa umano ng kasaysayan itong si Tito Soto hindi dahil sa pagiging mahusay na lider ng mataas na kapulungan ng Senado kundi isang presidente ng Senado na may pinakamaikling panunungkulan sa kanyang pwesto na tila hindi man
man lang umabot ng 2 linggo. Mas lalo pang nabuhayan ng loob ang marami sa ating mga kababayan matapos na kumpirmahin mismo ni Attorney Jimmy Bondo na ngayong linggo na mismo mangyayari ang umano'y makasaysayang kudita o rigodon sa mataas na kapulungan ng ating Senado. Mukhang tila pabor pa nga ang mas maraming Pilipino kung matatanggal itong si Tito Soto bilang Senate President dahil wala Correct. umanong patas na imbestigasyon ang mangyayari habang siya ang namumuno dahil mauuwi lang umano sa bias na imbestigasyon sapagkat sunod-sunuran lamang umano ito hindi lamang sa speaker ng Kamara kundi kung ano ang utos ng nasa itaas, kaya't mas pabor ang maraming Pilipino na si Senator Alan Peter Cayetano ang dapat na mamuno dahil ito ay isang abogado at sigit na mas may alam ito sa ating saligang batas. At narito, panoorin na natin ang full video kung saan tila sinagot na nga mismo ni Senator Alan Peter Cayetano ang panawagan ng maraming Pilipino na siya na lamang ang ipalit kay Senator Tito Soto bilang bagong Senate President ng Senado. Narito, panoorin pa natin ang buong video. 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No, but let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or eh, or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat. Natawa lang si Senator Pia Cayetano. So, alam na, di ba? Alam na po ni Senator Pia Cayetano kung ano po yung kalalabasan dito. Yun yung kanina sa kasimula natin, no? Yun po ang sagot ni Senator Alan Cayetano. So parang lumalabas dito mga kabayan, si Senate President Soto gusto niyang i-insist, no? Na siya ang may karapatan, no? Na magdesisyon patungkol po dito. Nako. Sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas. Ang feeling ko, incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number 1 contractor 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako, nagamit ko yung salitang gimmick, Pero it could had been a wrong word that I should not have used. No? Pwede kasing opinion yun sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensyaan nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko,
Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, may sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Di ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan sa kanila Ernie Maceda yan. Matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Oh, I'm very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no? Wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na among kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Naglulukuhan pa ba tayo dito? Mga kabayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Soto? Magaling magdrama to. Diba? Ay nako. Sa akin lang hindi po kapanipaniwala itong mga sinasabi niya. Patungkol dyan sa pag-edit, dito sa pagsasabi niya ng kailangan abogado, hindi abogado, di ba? Nakita mo na ng mga kasamahan mo, abogado dyan tapos ganyan pa sasabihin mo. At saka, wala kang lakas ng loob, wala kang yagballs, no? Pinagmamalaki mo pa na hindi mo pinangalanan. Dapat pinangalanan mo na lang para ang tingin ng taong bayan sa'yo, talagang strong ka. No? Mukhang totoo nga ang balita. Ang kumakalat na balita na si Tito ay tuta. No? Do you agree mga kabayan? Si Tito ba ay tuta? Or tuta si Tito, mga kabayan? Ganon din eh. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po mga kabayan at don't forget to like the video. Maraming salamat po.